Kamusta po kayong lahat mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga lihim na kasaysayan na padala ng ating mga giliw na taga-subaybay na nagbabahagi ng kwento tungkol sa karanasan sa buhay, kabiguan sa pag-ibig, muling sumuong sa panibagong buhay at pagkakataon. Dito sa ating dulang pinamagatang, Loving You Was a Sacrifice. Ako si Celine Clemente. Sol ang tawag nila sa akin, third year college. Civil engineering ang kinuha kong course dahil na rin ayokong mapalayo sa dalawa kong best friend na sila Duke and Troy. Halos para ko na silang kapatid, lalo na si Duke dahil mula pagkabata sila lang ang naging kaibigan ko. Hindi maglalayo ang bahay namin ni Duke, halos walking distance lang kaya madalas akong nasa bahay nila. Halos pamilya na rin turing sa akin ng mama niya. Si mama naman, siya na lang nakakasama ko sa buhay. Ginagawa ni mama lahat para mapag-aral ako. Halos araw-araw siyang tumatanggap ng labada. At pagkatapos ng klase, tinutulungan ko siya. Ma, andito na po ako. Nasa likod ako, Sol. Ma, tulungan na po kita. Huwag ka nang tumulong. Gawin mo na ang dapat mong gawin at patapos na rin ako dito. Kakagaling mo ng sapatos, baka mapasma ka. Anong patapos? Ayan nga po at hindi ka pa nangangalahati sa pagsasabon. Wala ka bang assignment? Meron, ma. Huwag ka mag-alala, ma. Andiyan naman si Duke. Mangungopya na lang po ako. Naku, hindi pa pala ako nakakapagluto. Chat ko na lang si Duke, ma. Okay na, ma. Nag-reply na po si Duke. Ito na yung pinapadala mo. Dala ko na rin yung assignment. Alam kong di ka na naman gagawa. Yun. Thanks, pangit. Ano ba yan, Sol? Sana nagsuot ka muna ng bra bago mo ako pagbuksan ng pinto. Shit! Sige na, umuwi ka na. Thanks. Good morning, class. Meron kayong bagong classmate. Please introduce yourself. Hi, my name is Mitsi Takana. I came from Nihon University in Japan and I transferred here because of our family business. You can sit beside Mr. Sanders. Mitzi was half Japanese. She was short hair and her voice was so angelic. For sure maraming magkakagusto sa kanya. Nakita ko na nag-uusap si Mitzi at Duke. They look good together like as they are very close. Duke, lunch tayo. Tara, Sol. Di ba kakain mo si Mitzi? Hindi ko alam. Bakit di mo tinanong? Mukhang close naman na kayo. Ang saya nyo nga eh. Ha? Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa ibang tao? Uy, pasabay. Iniwan ako ni Calvin at Alex. Oh, bakit ka nanganguso dyan? Ayaw ba nabibisol namin na sumabay ako? Gusto mong masolo si Doc? Huwag mo ang inaasar yan. Kita mong walang score yan sa differential. Tumigil na nga kayo. Ang kapal ng mukha mong tumawa, Troy. Ilan ka, ha? Itlog din. Araw-araw akong inaasar ng dalawang to. Halos nasanay na rin ako. Pero sobrang supportive naman nila sa akin, lalo na sa passion ko. I love to bake. Minsan, ininsponsoran nila ako ng ingredients, which really make me happy. Sarap po talaga mag-bake, Sol. Oh, baka na-inlove ka na, ha? Lagi naman ako nakain ng bake mo, di naman ako na-inlove. Baka effective yan sa akin, Sol. Ako na lang igawa mo. Oo, nakapag-desisyon na ako. Hindi ka na makakatikim ng luto ko, Duke. Kaya Troy ko na lang ibibigay lahat. Ano kapalit nun? Sponsoran mo ako ng ingredients. Yes naman. Count me on, chef. Lumipas ang mga araw at sa araw na yon, mas lalong nagiging malapit si Mitzi at Duke sa isa't isa. Hindi na rin ako magtatakang magkakagusto siya kay Mitzi. Halos nasa kanya na ang lahat eh. Ako naman, naging busy sa pag-bake. Nagkaroon ng event at nag-perform si Mitzi doon. Ang ganda ng boses niya. Oo nga eh, mukhang anghel na, boses anghel pa. Nakakainis yung boses niya. Galing kumanta. Di ba ideal mo yun, Doc? Uy! Simula nung naging kaklase namin si Mitzi, parang lagi nila itong ibinubugaw kay Duke. Naiinis ako dahil baka totoong magustuhan ni Duke si Mitzi. Hi, Duke. May kapatid ka pala? Yes, si Kuya Sin. Hindi ko ba nasabi sa'yo? You met him? Oo, kinuha niya number ko para pag may event na ulit, iimbitahan niya kami ng banda. Habang nagkikwentuhan sila, hindi ko mapigilang masaktan. Sobrang saya nila.
Nagpaalam ako sa kanilang kukuha ng maiinom. Hindi ko na sila inintay makasagot. My heart was racing. I didn't like it. I felt pang on my chest. Nakita kong papalapit sila Roswell. Sila ang mga taong walang sawang nambubuli sa akin. Hindi kasi nila matanggap na mas maganda ako sa kanya. Pero marami rin akong nagiging issue. Hi Sol, bakit hindi ka po umuwi? Hindi mo pa tutulungan ng mama mo maglaba? Naku, mapapagod yun. Pwede ba tigil-tigilan niyo ang mama ko? Wala akong panahon makipag-usap sa inyo. Umupo ako sa table nila Duke, pero hindi ako komportable. Napansin ng kabanda ni Mitzi na hindi ako komportable. Okay ka lang, Sol? Gusto mo ng tubig? Ikukuha kita. Pwede ba? Oo naman. Thank you. Ito na tubig, Sol. Thank you. Sol, pwede ko ba makuha number mo? Sige. Alis na pala muna ako. Pasensya ka na, Sol. Crush ka kasi nun eh. Bakit ba kasi kumuha ka pa ng maiinom? Pwede mo naman akong utusan na lang kung nauuhaw ka. Patay ka, Sol. Ginagamit ko si Kuya Doc. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of hurt it from within. I have learned to live my life beside it. Maybe I'll just dream of you tonight. Tara na, uwi na tayo guys. Duk, alis na ako. May pupuntahan pa kasi kami ni Troy. Saan? Mamimili kami ng ingredients. Magbe-bake kasi ako ng cheesecake. Kay Troy na lang magpapasama. Busy pa naman ata kayo ni Mitzi. Pwedeng ako na lang sumama sa'yo. Hintayin mo lang kami. Madali lang. May gagawin lang kami sa library. May pag-aaralan kasi. Mabilis lang ba kayo? Oo, mabilis lang. Tara na. Humiwalay ako ng table sa kanila sa library dahil mukhang seryoso ang inaaral nila. Umabot ang 1 oras pero hindi pa rin sila tapos. Sol, saglit. Sabi ko saglit lang, di ba? Sabi ko naman kasi si Troy na lang, di ba? Ang sabi mo madali lang. Gaano ba kahalaga yan at nagmamadali ka? Kaagad na tumulo ang luha ko. Pakiramdam ko ay hindi si Duke ang kausap ko. Kita ko sa mukha niya ang pagiging iritable. Sinubukan niyang kunin ang braso ko ngunit iniwas ko ito at umalis. Makalipas ang mga araw, iniwasan ko si Duke. Namimiss ko na rin siya pero hindi ko talaga matanggap na nasabi niya yun sa akin. At ng araw din na yun, halos si Harvey ang kasama ko. Sol, Uy, hi Harbin. tara, kape. Harbin is a tourism student. I knew that he liked me, pero I can reciprocate his feelings. Sinabi ko na rin sa kanya yun. Now, we can stay friends pa rin naman. Mabait siya pero hindi ko kayang masakit ng damdamin, knowing na hindi ko naman siya gusto. Kasi kung aaminin ko sa sarili ko, matagal na akong nahulog kay Duke, ngunit pinipigilan ko. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of hurt. Sol, kumain ka muna. Ang taas ng lagdat mo. Bakit ka ba kasi nagpaulan? Okay lang po ako, ma. Tulungan ko na po kayo. Magpahinga ka na lang. Di ba malapit na ba direct sa niya? Napapansin ko ang ilang araw na pagkabalisa ni Mama, pero di ko na lang ito pinansin. Baka nag-aalala siya sa magiging resulta ng exam ko. Hindi pa rin kami nakakapag-usap ni Duke. Kung hindi si Troy ang kasama ko, si Harvey naman ang makakasama ko. Ayos ka pagod. Matutulog talaga ako nito. Ako magre-review na lang ako. Pre, alis na tayo. Uuwi na sana ako nang bigla akong higitin ni Duke, kung saan ramdam ko mula kanina na gusto niya akong kausapin. Kaya't sumama na lang ako sa kanya. Dinala niya ako sa tabing dagat. Tahimik lang kami habang pinagmamasdan ng kulay ng ulap. Sol, hindi mo na talaga ako kakausapin? Bakit ka nagpaula nang hindi ako ang kasama mo? Bakit hindi mo na ako sinasabay pa uwi? Bakit tinatanggal mo na ang kamay mo kapag hinahawakan kita? Bakit pakiramdam ko lumalayo ka na sa akin? Huwag kang lumayo sa akin. Kargo kita mula noon hanggang ngayon. Hanggang bukas. Wala akong pakialam kung kaya mo na wala ako. Duke, please tumigil ka na. Lumapit siya sa akin hanggang sa magtama ang aming noo. Nagtama din ang aming paningin at isa lang ang nakita ko sa kanyang mata.
pagmamahal. The transition of my feelings was fast. Kung kanina lang ay gusto ko siyang sukuan, bitawan, pero binigyan ko naman ng pagkakataon ng nararamdaman ko. Naging maayos kami ni Duke. We settled to each other, pero kailangan namin ito itago sa lahat. Halos isang buwan na rin mula ng pangyayaring yon. As usual, lagi na rin nakasama sa amin si Mitzi. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of hurt. Sol, gising ka na, mag-alas 10 na, mahuli ka na sa klase. Saan ka ba nagpunta? Morning, Ma. Marami po ba kayong labada ngayon? Hindi ako tumanggap ng labada ngayon, may inaasikaso ako eh. Ma, grabe namamaga po ang mata nyo. Magpahinga po muna kaya kayo. Ay nako, nahihirapan lang ako makatulog. O siya, sige, mag-asikaso ka na. Napansin kong nakatitig ang mga estudyante sa mga cellphone nila. Dahil naman sa kuryosidad, nagbukas ako ng phone at agad na bumungad ang isang litrato ng babae at lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, ang babae ay si Mitzi at ang lalaki ay ang boyfriend kong si Duke. Grabe, transferring, may tinatago palang kulo. Sinabi mo pa, si Doc ba talaga ha? Grabe, yung mga tao na nila. Ikaw babae ka? Akala ko pa naman matino ka, matinig ka pala. Akalain mo yun, nakuha si Duke na hinahangad ng lahat. Tama na, please. Nasasaktan ako. Dire-diretso akong umakyat sa hagdan. Ramdam kong nakatingin sila sa akin. At alam kong nakatingin din si Mitzi. Upo ako sa aking upuan habang nakatulala. Duke, si Mitzi. Bakit? Ano nangyari? Basta pumunta ka na lang dun. Ano nangyari sa'yo, Mitzi? Duke, pakuha na lang ng bag ko, please. Mitzi, sagutin mo ako. Duke, okay lang ako. Pakuha na lang ng bag ko, please. I was just watching them. Hindi ko matanggap na grabe ang pag-aalala niya habang ako iniisip ang litratong yun. Hindi ako pwedeng mag-isip ng kung ano-ano. Kailangan kong mag-review dahil sa nalalapit na battery exam. Kailangan kong makapasa para kay mama. Umuwi ako na kaagad at nagkulong sa kwarto. Doon ako naglabas ng aking sama ng loob. Maaga akong gumising para mag-asikaso. Exam na namin ngayon. Hindi rin ako masyadong makapag-focus. Ang daming mga bagay sa utak ko na gumugulo. Umaga lang naman ang exam namin. Today is very important day for you guys. Good luck sa inyo. You may now start. Ayos, natapos din. Kamusta? Buti na rin yung nireview ko. Guys, mauwi na ako. Ako din. Ma! Sa likod ako, Sol. Kamusta exam, anak? Okay naman po, Ma. Basta kahit anong mangyari, anak, mahal na mahal kita. Lagi mong tandaan mo. Ano ba naman yan, Ma? Para ka namang aalis niyan? Sinasabi ko lang, o ikaw na muna dito at ako'y magluluto. Ma, alis na ako. Maasan ka po? Maliliit na ako, Ma. Maasan ka? Alis na po ako.
Ngayon malalaman ang resulta ng battery exam. Hindi ko alam ang resulta nito at kinakabahan ako. Pagdating ko sa school, marami akong mga blackmates na baka sa labi nila ang ngiti. Siguro ay nakita na nila ang resulta nito. Kaagad akong tumingin dito at hinanap ko ang pangalan ko. Nanginginig ako nang hindi ko makita ang pangalan ko. Hindi ako nakapasa. Pumunta ko sa isang tagong lugar kung saan kami nagkikita ni Duke. Doon ko ibinuhos ang aking emosyon. Dapat nung una pa lang tinanggap ko na hindi ako makapasa. Sol, are you okay? Ano ka ba? Babawi tayo. Nandito lang ako. Babawi tayo. Duke, si Mitzi. Ano? Saglit lang to, Sol. Madali lang. Huwag mo akong iwan, please. Kailangan kita. Babalikan kita. Saglit lang. Promise. Binitawan niya ang kamay ko. Sa oras na to, pakiramdam ko, hindi niya ako kayang piliin. He can't choose me. Nang makauwi ako ng bahay, doon ko ibinuhos ang lahat ng sakit. Nagkulong lang ako sa kwarto. Nag-text sa akin si Troy at sinasabing nasa rooftop si Mitzi. She was planning to take her life. Dali-dali akong pumunta sa school at nakita ko si Mitzi. 6 na palapag ang taas nito. Maraming tao ang nanonood. Umakyat ako sa rooftop at nakita ko si Duke, Troy at Mitzi. Mitz, please. Mag-usap tayo. Halika na. Shut up, Duke. I don't need you, and I don't need any of you. Hindi na ako magiging maayos. Kayong lahat, huwag niyo akong pigilan. Pagod na ako maging disappointment ni Daddy. I failed the battery exam. And you know what he did? He fucking disowned me. He said I'm the disgrace to this family. He kept telling me na hindi niya ako anak, na produkto ako ng rape. He isn't my biological father because I'm a daughter of a rapist. Mitz, please. Come on, Mitz. Stop acting that you care for me, Duke. Kay Soling ka lang naman may pakialam. I care for you, Mitz. Alam mo yan. But you love her more. Hindi naman kita gusto pero lagi ka na riyan para sa akin. Lagi mo akong pinipilit kumpara sa kanya at hindi ako maiwasang mahulog sa'yo. Alam mo bang nabuli ako? Nakita niya ako pero wala siyang ginawa. Now tell me, Duke, do you love her? Do you love Sol? Mitzi, huwag kang ganyan. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Sol. No, Mitz. I don't love her. Liar, you two are together. Is she better than me? Mitzi, what's wrong with you? Troy, please. Ano ba pre? Anong ginagawa mo? You're the best, Mitzi. Walang papantay sa'yo. Duke! Am I better? Yes, Mitz. Kahit kay Sol? Oo naman, kahit kay Sol. Gago pre, anong ginawa mo? Mitzi, halika na. Sinong mahal mo sa amin ni Sol? Sinong mas importante? Sinong gusto mo makasama? Ikaw. Ikaw lahat. No, sinasabi mo lang yan para pigilan ako. No. Kung mas gusto ko si Sol, sana noon pa lang niligawan ko na siya. She isn't good as you nothing compared to you, Mitz. Okay ka na ba, Mitch? Did you get the validation you needed? Umpisa pa lang, alam mong may nararamdaman ako para kay Duke. Oo, hindi kita pinagtanggol kasi nasaktan ako. May picture kayo naghahalikan pero hindi ka man lang nagpaliwarag. Mitzi, may narinig ka ba sa akin? Wala! Sol, please. Babe, no. Sinabi ko lang yun. Oo, naiintindihan kita. In order to save her, you have to fucking disrespect me. Ayan, napababa mo na. Okay na ba? Oo, Mitzi, you better than me. Mas matalino ka. Mas maganda ka. Mas maganda reputasyon mo dito sa school. Hindi ka tulad ko na may mga issue. Pero kaibigan ko kayo eh. Bakit niyo ako ginanito? Bagsak din ako sa battery exam. Pero ikaw ang pinuntahan ni Duke. Nagmakaawa kung wag siyang umalis pero sinundan ka niya. Ang galing mo. In order to save her, kailangan mong lunurin ako. Sa lahat ng tao, Duke. Ikaw hindi ko inaasahang sasaktan ako ng ganito. So, please. Maghiwalay na tayo. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face
Kita kong nagdaan ng sakit sa mata niya. Sinubukan niya akong hawakan pero tumalikod ako. I was tired. I was drained. Sa buong relasyon namin ni Duke, laging nariyan si Mitzi. Harap-harapan niyang sinabi na hindi niya ako mahal. Yun pa lang, sinampal na ako ng katotohanan. Wala akong pakialam kung sinabi niya yon para iligtas si Mitzi. Dahil sa buwan nagdaan yon, ang pinaramdam niya sa akin. Ginaya ko ang mga gamit ko at umalis papuntang Manila. I blocked their number at nagsimula muli ng pinabagong buhay na ako lang. Pinagpatuloy ko ang pagbibake ko gamit ang perang iniwan ni nanay. Nagtayo ako ng sarili kong bake shop at tinawag itong The Slice. Congrats, Listening. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan ko bago ako makarating sa kung anong meron ako ngayon. Masayang masaya ako na nakamit ko ang pangarap ko. Kahit na hindi ako naging isang engineer, masaya naman akong natupad ko ang totoong nais ko at ang passion ko. Kahit walang kasiguraduhan, patuloy lang tayong lumaban at maging matatag sa hamon ng buhay. Prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight and live into my dream. You'll come and touch me once again. Hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you